So, hi all mga susmars! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, for today's video and content, we have another topic and ito ay ang ating ITEL Vista Tab 30S. So, sulit nga ba siyang i-purchase ngayon 2026 or ngayong early 2026? So, without further ado, let's go! So, yun na nga mga sis Mars, I decided na bigyan na to ng review and feedback kung sulit nga ba siyang bilhin ngayon 2026. And nagulat ako kasi hindi ko talaga nirelease yung review ko dito. Actually, to be honest, my fault. At nagulat ako nag-boom or biglang tumaas yung views natin doon sa unboxing ko sa ITEL natin na 30S or ITEL Vista Tab 30S natin. Kaya nag-decide na ako na ibigay na sa inyo yung feedback ko. But before that, let me go ahead and share guys first a quick specification of this tablet. So, ITEL Vista Tab 30S features an 11-inch Full HD Plus display with a 90Hz refresh rate. Sa chipset niya, meron tayong Unisoc T606 octa-core processor na merong 4GB of RAM. Of course, this is expandable. And meron tayong 128GB of ROM. Sa battery capacity, meron tayong 7,000 mAh battery capacity. At pagdating sa ating camera, mga sismars, main camera natin ay 8 megapixel while the selfie camera has 5 megapixel. This is also a dual speakers and pagdating sa kanyang connectivity, this is a 4G or LTE support. So, carefully checking mga sismars sa ating online platform na exclusive course dito sa ating video. Itong ating ITEL Vista Tab 30S ay 4,000 na lang po. So, pag ginrab nyo yung chance na i-purchase to, mas mura nyo na lang siya mabibili using the voucher that we have here in our YouTube channel or in this video to be specific. So, yun lang naman mga sismars yung ating quick specification with this tablet. Dumako na tayo sa katanungan kung sulit nga bang i-purchase ngayong early 2026 itong ating ITEL Vista Tab 30S. Medyo mahaba siya, kaya nabubulol ako. Pero to be honest, mga sismars, so me also, nagulat ako nga mga sismars na nag-boom yung video natin. Kaya nga, para sa akin, siguro, ipo-point out ko lang yung mga feature specification na nagustuhan ko with this tablet. And let's start first with its size. Sa size ito mga sismars, this is 11 inches Full HD Plus na merong IPS LCD display. This is, this is a 90Hz refresh rate. Maraming magsasabi na pangit ang refresh rate na 90 at marami mas prefer si 120Hz. I understand that feature, pero kasi nagbe-base naman siguro yung gano feature pagdating sa presyo. Kasi around 4,000, meron ka ng ganitong kalaking tablet na okay naman yung screen and okay naman din yung design. And aside from that, sa processor o sa kanyang chipset, this is Unisoc T606. Sa chipset nito, to be honest, I tried to play with this tablet and hindi talaga kasi ako fan. To be honest hindi ako fan ng napakalaking tablet at doon ako maglalaro. Kasi sa cellphone pa lang, ngawit na ako maglaro sa tablet pa kaya. Kasi nga, I also have an iPad Pro and yung iPad Pro ko na yun, may mga games yun. Nilagyan talaga ni J-Vlog ng games yun. Pero ako talaga, hindi ko siya nilalaro. Siguro maglalaro ako ng ganun yung mga yung mga word, Candy Crush, ganun. Pero yung mga battle like, for example, Battle Realms, WoWa, Genshin, COC, pwede pa dyan kasi attack ka lang ng attack eh. Pero COD and also ML, parang feel ko mangangawit talaga yung kamay ko dyan. Siguro perfect lang yung ganitong kalaki na, sasabihin na natin, para sa akin talaga malaki na siya. Kasi may mas malalaki pang mga tablet. Pero para sa akin, itong 11 inches na to, malaki na siya for me. And ako, kung gagamit man ako, bibili ako ng tablet, hindi ko talaga siya gagamitin for gaming. Most likely, gagamitin ko siya for work, for schools, ayan, sa mga ibang mga pagpanooran, if nasa labas ako, ayan, if by NHS na may bata kayo or may anak kayo, pwede niyang gamitin for YouTube, ayan, marami kayong actually pwedeng gawin with this tablet at hindi lang gaming yon mga sismars. Actually, pwede mo siyang explore pa ng
madami with this tablet. And the third thing is dito napapasok is yung ating battery capacity. So 7,000 mAh battery capacity is big na for me. Kasi 5,000 mAh battery capacity is matagal ko na po nagagamit. Sa phone pa lang yan ha. Lalong-lalo na pag tablet. Sa tablet kasi parang feel ko hindi siya ganun kabilis malobat. It really depends na lang yung application na ginagamit mo or kung gaano ba kabigat or gaano ba kataas yung brightness mo, gaano ba kabilis kumain ng energy yung mga applications na or mga games na nilalaro ka. So, it really depends na lang. Kasi para sa akin, yung 7,000 mAh battery capacity is matagal ko. Actually, siguro masasabi ko na isang buong araw ko na siya magagamit ha. Kung ang ginagawa ko lang naman is pag-store ng documents, panonood. Well, actually, yung iPad ko, doon ko lang nilalagay. Pag napupuno na yung phone ko, doon ko lang nilalagay lahat ng mga pictures and videos ko para hindi siya magulo. And then, compile ko lang sila lahat sa isang folder. Month or year pa yan, kinocompile ko sila mga sis Mars para mas mabilis ko siyang mahanap. Fourth one naman mga sis Mars is yung kanyang speaker. This ITEL Vista Tab 30S has dual speaker. Meaning ng mga sis Mars is malakas na yon. So, hindi ko alam kung meron pa akong mahanap na video sample na tinatry natin kung gano'ng kalakas yung video, yung speaker na itong tablet na to. So, para sa akin, yung ganitong klase ng speaker is malakas na. Kasi ako din, hindi ko alam kung ako lang. Siguro, this is just depende na lang kung sa mga tao ay ganito din or kasi ako ayoko nang nakasagad yung speaker ko para akong nabibingi. Pero may mga tao kasi na sobrang lakas nilang manood or gusto nila nakasagad yung volume na kasi parang barado ang tenga nila at napakadami nilang tutuling iniipon. Kaya ganun siguro sila makinig. Pero joke lang. Just kidding. Kasi si J-Vlog din naman ganun siya manood. Pero minsan sinasabihan ko din siya na in public, lower niya yung volume kasi medyo nakaka-distract din naman sa tao. Same dito sa bahay. Pag sobrang may tao ako narinig na sobrang lakas at nanonood ako, sisitahin ko talaga siya. Kasi parang nadidistract ako na dalawa-dalawa yung naririnig ko na audio. Pero syempre, dito sa content natin, perfect na yung dual speaker ng ating ITEL Vista Tab 30S. Kasi nga, again, pwede nyo siyang gamitin anywhere. Pwede mo siyang gamitin, di mo na siya pwedeng gamitin for content creation at hindi mo siya pwedeng gamitin for contacts. For example, like, for phone call. Hindi mo siya, ang laki naman nun, Mare, may ganun-ganun ka, hello? Parang ang laki nun. Siguro magagamit mo lang siya for videos, video call, ganyan. Pwede siya. Content creation, hindi. Sa gaming, okay siya. Camera niya, syempre, tablet to. And yung kanyang camera is 8 megapixel main lang. And then yung front facing niya is 5 megapixel lang. So, para sa akin, cross out na kagad yung kanyang camera. Pero, kung ang hanap mo lang naman is malaking tablet, makakapaglaro ka naman dito. It's just like ako, hindi lang kasi talaga ako fan ng tablet na napakalaki at maglalaro. Pero pwedeng kayo maglaro dito kahit anong game mga sis Mars. Pwedeng yung laruin dito. Storage, expandable siya. Pwede kang maglagay ng micro SD card. So, yung kanyang design, very plain, static, and minimalist. Mini-futuristic yung kanyang design. Budget, and then, of course, budget-friendly pa siya. So, 4,000 yun na lang mabibili itong ITEL Vista Tab 30S. At meron ka ng ganitong quality or ganitong klase na tablet. So, kung ako sa inyo mga sis Mars, i-grab nyo na yung chance habang mura pa itong tablet natin. Kasi nga, I'm not sure if next month, ganito pa rin yung presyo niya. Pero sana, kasi nga malapit na din yung payday, mura nyo na yung mabibili. Kasi nga gagamitin nyo pa yung voucher dito. So, parang papatak siya ng below 4K, ganon. It really depends kung ano yung voucher na meron ka, no? So, that's it. Nagmamatter na lang talaga yung buying decision yung mga sis Mars. Kung ano yung mga specification ng tablet na to or ang specification ng tablet na hinahanap nyo. Medyo kung ako ang tatanungin nyo at i-rate ko to siguro, 8 out of 10. 8 out of 10 dahil siguro sa kanyang storage. And then, yung isa naman is yung kanyang camera. Siguro mas maganda medyo ginandahan nila or kahit man lang ginawa nilang 12 megapixel or 15 megapixel yung main camera nila, no? That's it lang naman, okay na yon. Pero 4,000 sa tablet na to, okay na okay yung chipset.
design, and so forth. So, once again, my name is Maring Ana. Thank you so much for watching. And don't forget to follow me on my TikTok account, _Malonzo. Please do subscribe here to our YouTube channel for more updates, feedback, thoughts, and also impression sa iba pang mga gadgets. So, thank you so much and bye-bye.